Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagsugod ng 3 bertudes upang ipagpatuloy ang kanilang pagkuha sa katawan ni Tandang Lauryo. Subalit, kahit ibuhos na nila ang kanilang tangan-tangang mutya at lakas, nagiging mahirap pa rin para na madakip si Tandang Lauryo. Maya-maya pa, bigla namang napaatras ang 3 bertudes nang bigla nilang makita ang mabilisang pagsugod ng sigbi nitong alaga. Nagawang masalag ng 2 bertudes ang pag-atake nito na siyang nagbigay ng pagkakataon sa isa nilang kasama upang sugurin si Tandang Lauryo. Pagsilay ni Tandang Lauryo sa nilalang, doon niya nasilayan ang isang tangkay ng puno na patuloy nitong ikinukumpas habang mabilisang nananakbo patungo sa kanyang kinaroroonan. Wala namang dalang ibang armas ang bertudes na yon, kung kaya't ninais ni Tandang Lauryo na manatili sa kanyang kinatatayuan. Sa paglapit nito, agad naman niyang hinawakan ang tangkay ng puno habang nagwiwika ng dalakit. Nalasong dalakit. Anong magagawa niyan sa demonyong katulad ko? Matapos nitong makapagsalita, agad din naman niyang ibinalibag sa lupa ang bertudes na nagmamay-ari ng agimat na yon. Sa lakas ng pagkakabalibag doon ni Tandang Lauryo, ay halos kumalas ang kamay nito sa agimat na kanyang tangan-tangan. Agad din naman niyang binali ang tangkay ng dalakit upang hindi na ito mapakinabangan ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong tumayo at mabilisan siyang sinugod ng walang pagdadalawang isip. Dumukot yun sa kanyang bulsa ng isang punyal na kung saan meron itong napakapurol na dulo. Nang masipat ito ni Tandang Lauryo, mabilisan naman siyang naglaho sa harapan nito na siyang labis na ikinagulat ng bertudes. Paano mo na ang kinamutya ng kuweba? Wika ng nilalang. Matapos nitong makapagsalita, agad naman siyang sinunggaba ni Tandang Lauryo na parang nagwawala na ito. Sa patuloy na pagsunggab ng pinunong gabunan, wala nang nagawa ang bertudes kung hindi ang ilagan ang bawat pag-atake nito. Bukod sa hindi niya ito nakakayang salagin, nagdudulot pa ito sa kanya ng matinding pinsala. Nang makawala naman ang 2 nitong kasama sa sigbing alaga ni Tandang Lauryo, dali-dali naman itong lumapit sa kanilang kasama upang magbigay ng tulong. Pagsilay nila kay Tandang Lauryo, bigla naman nilang nakita ang pagtitig ng mga namumulang mata nito na tila ba hindi nito nagugustuhan ang kanilang ginawa. Sa paglapit ng sigbin sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo, bigla namang bumuka ang bunganga nito habang dahan-dahang tumatayo. Pagtayo ng sigbin, bigla namang nahati ang katawan nito at hindi naglaon ay tuluyan ng bumalot sa buong kaanyuan ni Tandang Lauryo. Nagkulay dugo din noon ang buwan bilang isang tanda na merong nagising na demonyo. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang nagwala si Tandang Lauryo at sinugod ang lahat ng bertudes na kanyang nakikita. Walang habas nitong kinain ang lahat ng kaluluwa ng mga ito hanggang sa dumating ang puntong maging ang mga albularyong naroon sa lugar ay nagawa na din niyang makitila ng buhay. Nang masipat ito ng pinuno ng mga bertudes, agad naman itong tinawag ang lahat ng nilalang na kaanib ng kanyang pangkat. Mga kasama, nagwawala na ang demonyo na napapaloob sa ikran. Tayo na! Sigaw ng pinuno ng mga bertudes. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglabas niya ng salamin na siyang mabilisang nagkubli ng kanilang kinaroroonan. Hindi na ito nagawang masundan ni Maestro Florante sa kadahilanang nabaling kay Tandang Lauryo ang kanyang atensyon.
Sa pagkawala ng mga bertudes sa paligid, dahan-dahan naman nilang nilapitan ang nagwawalang pinuno ng mga gabunan. Maging ang mga gabunang nasa ilalim noon ng kanyang pamamahala, animoy hindi niya nagagawa pang makilala. Nang maramdaman na ni Maestro Florante ang bagong presensya ni Tandang Lauryo, dali-dali naman niyang sinabihan sila Ibrahim na kinakailangan nilang magdoble ingat sa paglapit dito. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat naman nila Maestro Florante nang biglang tumitig sa kanila si Tandang Lauryo. Segundo lamang noon ang lumipas nang bigla itong magpakawala ng mga malalakas na sabulag na halos bumalot sa buong lupain. Dahil sa pangyayari, wala nang nagawa si Maestro Florante kung hindi kaharapin ang demonyong nanananahan sa kalooban ni Tandang Lauryo. Bilang isang maestrong dibino, responsibilidad niyang ipagtanggol ang lahat ng kanyang nasasakupan sa kahit na anong peligrong hatid ng mga demonyong umahon sa lupa. Lauryo! Gumising ka! Kami ito! Sigaw ni Maestro Florante habang patuloy na pinagmamasdan ang pagwawala ni Tandang Lauryo. Maya-maya pa, halos hindi na nagawang mapigilan ng maestro ang kanyang galit nang masipat niya si Tandang Lauryo na dumagit ng isang albularyong pilit na tumatakbo para maisalba ang kanyang buhay. Walang awa niyang sinipsip ang kaluluwa nito hanggang sa tuluyan na itong mabawian ng buhay. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't tumatak sa lahat ng albularyong naninirahan sa kanilang baryo kung gaano kapanganib itong si Tandang Lauryo. Kahit ang pagsilay sa mukha nito ay hindi nila nagagawa sa kadahilan ng patuloy pa rin nilang naaalala ang masalimuot na nakaraan. Matapos mapatay ni Tandang Lauryo ang isa pang albularyo, hindi na nakapagtimpi si Ibrahim at ang dalawa niya pang kapatid. Mabilisan itong nagpalit anyo bilang isang tikbalang at walang pagdadalawang isip na sinugod ang taong minsan na niyang itinuring na kaibigan. Nag-aalangan man itong si Ibrahim sa kanyang gagawin, wala na siyang magagawa sa kadahilanang yun lamang ang tanging paraan para maprotektahan ang iba pa nilang mga kasama. Nang masipat naman ni Tandang Lauryo ang paglapit ng mga ito, bigla naman itong ikinumpas ang kanyang mga kamay na para bang meron itong daladalang tangkay. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, laking gulat na lamang nila Ibrahim nang biglang merong pumulupot sa kanilang mga katawan na iba't ibang uri ng mga baging. Sa sobrang titibay ng mga ito, maging ang kaanyuan nila bilang isang ganap na tikbalang ay hindi umubra. Maya-maya pa, bigla namang tumitig sa kanila si Tandang Lauryo at mabilisang lumundag patungo sa kanilang kinaroroonan. Nang akmang hahawakan na nito sa leeg si Ibrahim, bigla namang inilabas ni Maestro Florante ang kanyang punyal habang mabilisang tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ng kanyang mga disipulo. Panay dinoon ang kanyang ginagawang pagpapalipad hangin nang sa gayoy magawa niyang makuha ang atensyon ng demonyong napapaloob sa katawan ni Tandang Lauryo. Paglapit ni Maestro Florante sa kinaroroonan ng mga ito, mabilisan din naman niyang ibinato ang kanyang punyal patungo sa dibdib ni Tandang Lauryo. Punong-puno ng dasal ang punyal na yon, kung kaya't inaasahan na ni Maestro Florante na magagawa nitong mapatay ang demonyo na napapaloob sa katawan ng taong tinuturing niyang disipulo. Pasensya ka na, Lauryo. Hindi ko kayang isakripisyo ang buhay ng aking mga disipulo para sa iyo. Kung ano man ang kahantungan mo, nakahanda akong ito ay pagdusahan habang ako'y nabubuhay sa mundo. Sigaw ni Maestro Florante pagkapakawala ng kanyang punyal. Habang hinihintay niyang tumarak yon sa katawan ni Tandang Lauryo,
Laking gulat na lamang niya nang bigla itong mahawakan ng demonyo. Patuloy pa rin sa pagpupumiglas ang punyal na yon, subalit hindi nito nagawang mapangibabawan ang pisikal na lakas ni Tandang Lauryo. Ilang segundo pa ang lumipas, bigla namang inialis nito ang kanyang kamay na nakahawak sa leeg ni Ibrahim. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa kinaroroonan ni Maestro Florante habang nagwiwika ng Dibinong Albularyo. Dibinong Albularyo? Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbitaw niya sa punyal na ibinato ni Maestro Florante. Sa puntong yon, wala nang nagawa ang maestro kung hindi ang gamitin ang kanyang mga huling alas sa pakikipaglaban. Kinakailangan niyang seryosohin ang pagharap sa demonyo, gawa ng nasisiguro niyang may taglay pa itong pambihirang lakas pagdating sa kahit anong uri ng kumbate. Sa pagharap nilang dalawa sa patag, dali-dali din namang nagsilikas ang mga gabunan at mga albularyo. Lumayo sila ng lumayo sa lugar na yon upang masigurong hindi sila magagawang marating ni Tandang Lauryo. Animoy sa puntong yon, tuluyan ang nawala ang takot nila sa mga Bertudes dahil sa kakaibang ipinamalas ng pinuno ng mga gabunan. Lauryo! Makinig ka! Kakampi mo kami! Bumalik ka na! Huwag kang magpapatalo sa demonyong yan! Sigaw ni Maestro Florante. Nang marinig ito ni Tandang Lauryo, bigla naman itong tumigil habang dahan-dahang binabalot ng kadiliman ang kanyang buong katawan. Alam ni Maestro Florante na isa yun sa mga abilidad ng mutya ng kuweba, kung kaya't mabilisan din naman siyang napaluhod sa lupa upang pakiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, bigla naman siyang napalingon sa likuran nang marinig niya ang tinig ni Tandang Lauryo na nagsasabing, "Walang tuhod sa lupa na hindi luluhod sa aking pangalan." Hindi ka Diyos, Lauryo, at mas lalong walang demonyo sa mundong ito ang makakapagpaluhod ng mga katulad naming dibino! Sagot naman ni Maestro Florante. Matapos nitong makapagsalita, agad din namang lumitaw sa kanyang harapan si Tandang Lauryo na merong hawak-hawak na patpat na kasing kulay ng uling. Meron itong napakatalas na dulo na halos kayang tumuhog ng kahit na anong laman ng tao. Pag-unday ng saksak ng demonyo kay Maestro Florante, agad din naman niya itong nailagan sa pamamagitan ng paggulong sa lupa. Matapos niya itong gawin, mabilisan naman siyang nag-usal ng taimtim, gamit-gamit ang karunungang nagmula sa 3 persona ng Panginoon. Ayon kay Maestro Florante na sa pamamagitan ng pagbigkas ng taimtim sa mga usal na yon, magagawa mong palabasin ang mga mandirigmang ni minsan sa kasaysayan ng tao ay hindi pa nagawang masilayan. Hindi yun mga uri ng anghel, bagkus ay isa yung mga matataas na uri ng engkanto na nakasabay sa unang lalang ng Panginoon. Habang patuloy na nag-uusal noon si Maestro Florante, tila ba hindi na nagagawang makalapit ni Tandang Lauryo. Ang mga baging naman na pumupulupot sa kanyang disipulo, dahan-dahan ang kumakalas dahil sa lakas ng kanyang mga panalangin. Sa pagkawala doon nila Ibrahim, agad naman nilang sinugod si Tandang Lauryo ng buong lakas at tapang. Ginamitan na nila ito ng sandata nang sa gayoy magawa nila itong matalo kahit papaano. Ginoong Lauryo, kung kinakailangan kitang tapyasan ng mga binti at kamay para bumalik ka sa dati mong diwa, gagawin ko ito ng walang pagdadalawang isip! Sigaw ni Ibrahim habang patuloy na tumatakbo sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo.
Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na ngang pinagtutulungan ng 3 tikbalang ang pinunong gabunan. Kitang-kita ni Maestro Florante noon kung papaano nagagawang madaig sa lakas ng demonyo ang 3 niyang hindi pangkaraniwang mga disipulo. Matapos makumpleto ni Tandang Lauryo ang pagtatawag, bigla namang lumitaw sa kanyang itaas ang 3 nilalang na merong daladalang presensya ng mga banal. Paglalarawan ng maestro sa mga nilalang na kanyang tinawag, halos maikukumpara mo ang mga ito sa mga ordinaryong hayop na merong hindi pangkaraniwang katawan. Ang isa sa mga ito ay merong mukha ng baboy, habang ang pangalawa naman ay merong mukha ng baka. Mukha din ng tigre ang nasa pangatlo na nagtataglay ng pambihirang lakas pagdating sa pisikal na kumbate. May mga daladala ding armas ang mga ito na nasa kaanyuan ng palasot pana, espada at tungkod na gawa sa pinakaunang puno na umusbong sa lupa. Dagdag pa ni Maestro Florante na kaya ganoon ang wangis ng mga nilalang na yon sa kadahilanang yon ang una nilang mga nakitang hayop magmula noong sila ay nalalang sa mundong ibabaw. Sa paglitaw ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, dali-dali naman itong inutusan ni Maestro Florante para pakuin si Tandang Lauryo. Nang masipat nila Ibrahim ang paglapit ng nilalang, agad naman nilang pinakawalan si Tandang Lauryo nang sa gayoy maiwasan nilang madamay sa pamakong pakakawalan ni Maestro Florante. Sa pag-ikot ng mga persona sa pinunong gabunan, agad naman itong nagpakawala ng isang napakaliwanag na latigo na siyang mabilisang bumalot sa katawan ni Tandang Lauryo. Dali-dali naman noong lumapit si Maestro Florante upang mas lalong palakasin ang latigong pinakawala ng kanyang mga tinawag. Ilang minuto din sila noong nagpuno sa lakas ni Tandang Lauryo hanggang sa dumating ang puntong hindi na nito nagawa pang pumiglas. Nang maramdaman ng maestro ang dahan-dahang paghina ng demonyo, agad din naman niyang nilakasan pa ng husto ang mga latigong bumabalot dito. Ang ginawa naman noon nila Ibrahim ay ang manatili sa tabi ng kanilang maestro upang magbantay sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumagsak si Tandang Lauryo sa lupa. Kahit gano'n na ang nangyayari sa kanya, labis-labis pa rin ang pagkabahala ng maestro sa kadahilanang alam nitong may mga posibilidad pang mangyari na maaaring papabor sa hanay ni Tandang Lauryo. Hanggat hindi pa natatapos ni Maestro Florante ang kanyang usal, pinipili niya pa rin huwag magpakakampante. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, bigla naman silang naantala nang masipat nila ang dahan-dahang pagtayo ni Tandang Lauryo. Pagmulat ng mga mata nito, mabilis naman itong iwinaklit sa kanyang buong katawan ang liwanag na ginagawa ng mga personang nilikha ni Maestro Florante. Matapos itong mawala ng bisa, muli na namang sumigaw si Tandang Lauryo habang dahan-dahang nag-aamba ng kanyang pagsugod. Sa puntong yon, wala nang nagawa sila Ibrahim kung hindi ang ipagpatuloy ang naudlot nilang pakikipaglaban sa pinuno ng gabunan. Dahil sa mga abilidad ng mutsyang nahigop nito, naging mahirap sa 3 disipulo ang makipaglaban ng mano-mano. Baliwala na din noon kay Tandang Lauryo ang kanilang mga armas sa kadahilan ng patuloy siyang pinoprotektahan ng mga mutsyang nanggaling sa bertudes na kanyang pinaslang. Nang mahawakan ng 2 kapatid ni Ibrahim si Tandang Lauryo, mabilis na naman siyang bumuelo ng pag-atake. Itinaas niya sa ere ang kanyang hawak-hawak na sandata nang sa gayoy magawa niyang mabigyan ng malubhang pinsala ang katawan ni Tandang Lauryo. Labag man yon sa nais ni Ibrahim, aminado siyang wala siyang pagpipilian kung hindi ang isalba ang kani-kanilang mga buhay.
Paghawak niya ng mahigpit sa kanyang palakol, agad din naman siyang bumuelo ng napakalakas habang patuloy na tumatakbo papalapit sa kinaroroonan ni Tandang Lauryo. Paghataw ni Ibrahim ng kanyang palakol, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata nang masipat niyang hindi gaanong dumiin ang talim ng kanyang sandata. Matapos itong maramdaman ni Tandang Lauryo, bigla naman itong napatingin sa kanya habang patuloy nang umingisi. Pagsilay ni Ibrahim sa napakapula niyang mga mata, tila ba hindi nito maiwasang masindak at mabahala. Tapos ka na, Tikbalang. Kapag ako'y nakawala rito, uubusin ko ang lahi mo. Papatayin ko maging ang kahuli-hulihang apo mo. Sigaw ni Tandang Lauryo habang patuloy na nagpupumiglas sa dalawang kapatid ni Ibrahim. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, patuloy niya pa rin ginagawa ang walang tigil niyang pag-atake. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Ibrahim nang marinig niya si Maestro Florante na nagwiwika ng, Ako na ang bahala, Ibrahim. Hawakan mo ng mahigpit si Lauryo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan niyang paglapit kay Tandang Lauryo at ang pagtarak ng kanyang punyal sa dibdib nito. Pagtagos ng punyal na yon ay siya namang pagsigaw ng napakalakas ng demonyo dahil sa sakit na kanyang nadarama. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang kumalas ang sigbin sa katawan ni Tandang Lauryo na siyang naging hudyat para sa mga albularyo na kumalas na ang demonyong nasa katawan nito. Maestro Florante, bakit ninyo ako inuntayan ng saksak? Nang hihinang tanong ni Tandang Lauryo. Mahabang kwento, Lauryo. Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti kang kalagayan. Sagot naman ni Maestro Florante. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pagbalik sa totoong anyo nila Ibrahim upang mabigyan ng lunas si Tandang Lauryo. Para maiwasan ang mabilisang pagkawala ng dugo nito, napagpasyahan naman nilang pahigain si Tandang Lauryo sa dalawang kawayang merong bayong sa gitna. Hindi na rin muna nila ito inuwi sa kanila nang sa gayoy hindi mag-alala ang kanyang asawa. Sa paglapit ng mga albularyo, doon na nga tinanggal ni Maestro Florante ang kanyang punyal na nakatarak pa rin sa dibdib ni Tandang Lauryo. Wala naman itong tinamaan na kung anong ugat na maaaring maglagay sa panganib ng kanyang buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagbigay ng kautusan ng maestro sa lahat ng mga albularyo at mga gabunan na kanilang kaibigan. Inutos nitong kahit na anong mangyari, hindi dapat malaman ni Tandang Lauryo ang mga kaganapan noong minsan siyang sinapian ng demonyo. Naunawaan naman ito ng lahat, kaya na may ginawa nila ang kanilang makakaya upang mapagtakpan ang mga nangyari. Kinaumagahan, maaga pa namang bumalik sila Tandang Lauryo sa kanilang tahanan upang paghandaan ang mga susunod na kaganapan. Hindi na niya noon iniinda ang kanyang sugat dahil sa mabilisan nitong paggaling. Nang marating na nila ang kanyang tahanan, paisa-isa na silang bumalik sa lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Ang iilang mga gabunan noon ni Tandang Lauryo ay bumalik na sa kanilang mga pwesto doon sa mga ginawa nilang trensera sa bawat daanan ng baryo. Ang mga albularyo namang naroon sa lugar, dinala ang mga bangkay ng iilan nilang mga kasama patungo sa lugar ng mga mahal nito sa buhay. Labis-labis naman ang pakikiramay noon ni Tandang Lauryo para sa kanyang mga kapatid na nagsakripisyo. Lauryo, dumito na muna kayo ni Ibrahim.
Babalik muna ako sa baryo dahil may mga gamit akong kukunin. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas ay babalik din ako. At siya nga pala, kahit na anong mangyari ngayong gabi, iwasan ninyong makabanggaan ang pangkat ng mga Bertudes. Kinakailangan din nating magpahinga para maibalik ang ating mga lakas. Wika ni Maestro Florante. Sige ho, Maestro. Gagawin ho namin ang lahat para maiwasan ang mga Bertudes. Iaabiso ko na din ho sa ating mga gabunan nang sa gayoy magawa nilang malaman ang ating plano. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon din naman binagtas ng maestro ang daan patungo sa baryong kanyang pinagtitirhan. Sinama nito ang dalawa niyang disipulo upang kahit papaano'y meron siya doong makakatuwang. Sa pagsapit ng tanghali, ninais muna ni Tandang Lauryo na tutukan ang kanyang mag-ina. Si Ibrahim naman noon, patuloy lang sa pag-aayos ng kanilang mga gamit, kagaya ng pagpapatalas ng mga talibong at pagsusunog ng mga kawayan. May mga mensahero din noong pabalik-balik sa kanilang bahay upang ipagsabi ang mga kasalukuyang nagaganap sa bawat parte ng kanilang baryo. Matapos maisagawa ni Ibrahim ang kanyang mga trabaho, dali-dali din naman itong lumapit sa kinaroroonan nila Tandang Lauryo. Ginoong Lauryo, maaari ho bang masamahan mo ako patungong merkado? Wala kasi tayong kakainin mamaya eh. Nahihiyang wika ni Ibrahim. Sige Ibrahim, wala yung problema. Isasama ko na din ang aking mag-ina. Matagal na din kasi kaming hindi nakakapaglakwatsa. Sagot naman ni Tandang Lauryo. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang binagtas ang daan patungo sa baryo. Si Ibrahim na noon ang kumalong sa anak ni Tandang Lauryo upang sa gayoy magawa nilang makapag-usap ng maayos ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naroon sa baryo. Panay naman ang ginagawang pamimili ni Ibrahim ng mga karning kanilang uulamin. Medyo nahihiya na din kasi siya noon sa mga kapwa niya albularyo dahil sa labis na itong napeperwisyo.